Late umuwi si Marco galing trabaho. Madilim ang kalsada at halos wala ng tao. Habang naglalakad siya pa uwi, may napansin siyang babaeng nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Mahaba ang buhok nito, maputla ang balat at nakaputing damit. "Miss, okay ka lang ba?" tanong ni Marco. Dahan-dahang tumingin ang babae at ngumiti. "Pwede ba kitang samahan pa uwi?" Kahit kinakabahan, pumayag si Marco. Tahimik lang silang naglakad hanggang makarating sa tapat ng bahay niya. "Salamat," sabi ng babae. "Babalik ako bukas." Mula noon, gabi-gabi na itong nagpapakita. Hindi alam ni Marco kung bakit, pero unti-unti siyang nahulog sa misteryosang babae. Lagi silang magkasama tuwing gabi. Nagkukwentuhan, naglalakad, at nagtatawanan. Pero may kakaiba. Hindi kailanman pumapasok ang babae sa loob ng bahay. Isang gabi, tinanong ni Marco, "Ano ba talaga pangalan mo?" Tahimik ang babae bago sumagot, "Alia." Napansin ni Marco na malamig palagi ang kamay nito. Sobrang lamig na parang yelo. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa matandang kapitbahay. Biglang namutla ang matanda. "Alia?" nanginginig nitong sabi. "Imposible. Patay na yung babaeng yan 5 taon na ang nakakalipas." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Agad niyang pinuntahan ang lumang sementeryo sa baryo at doon niya nakita isang lapida. Alia Reyes. Sa gilid ng lapida, may sariwang puting bulaklak. Biglang may malamig na hangin na dumaan. "Marco." Pamilyar na boses iyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Alia sa likod niya. Nakangiti. Pero this time, duguan na ang mukha nito at itim na itim ang mga mata. "Hindi mo naman ako iiwan, diba?" bulong niya. Biglang namatay ang ilaw sa sementeryo at kinabukasan, hindi na muling nakita si Marco.